Child Abuse o Paglabag sa Republic Act 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, ang kasong isinampa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD laban kay Willie Revillame noong April 27, 2011. Ito ay dahil sa paratang na pinagsayaw niya ng macho dancing ang 6-year-old noong si Janjan Swan kahit labag sa kalooban nito sa isang segment ng kanyang dating programa sa TV5, ang Willing Willie noong March 12, 2011. 13 years na ang nakararaan buhat nang mangyari ang insidenteng pinag-usapan at naging national issue noon dahil sikat at kontrobersyal na TV host ang sangkot. Wala nang nalaman ng publiko tungkol sa nangyari kay Janjan, pero muling naungkat ang issue sa seryosong usapan at panayam kay Willie ng TV5 broadcast journalist na sina Edlingaw Lord de Vera, Gretchen Hu at Patrick Pais sa journals. Sa kauna-unahang pagkakataon, isiniwalat ni Willie sa publiko ang pagtulong na ginawa niya para magkaroon ng magandang kinabukasan si Janjan na 19 na taon na sa kasalukuyan. Talagang napagkaisahan at nademanda pa, pero hindi ko pinabayaan yung Janjan, sabi ni Willie. In fact, binigyan ko ng bahay yon, pinag-aral ko, binigyan ko ng puhunan. Pero yon, hindi ninyo alam yon for the past how many years. If you can interview him, pwede ninyo siyang puntahan. Sinabi ni Willie na wala siyang kinalaman na sasayaw si Janjan at mapapatunayan nito sa lumang video clips ng eksenang pinag-usapan ng sambayan ng Pilipino. Gusto ninyo malaman ang katotohanan? Tanong ni Willie sa kanyang mga kausap sa TV5 journals. Hindi ko alam na magsasayaw yung bata ng ganon. Inilihim sa akin. In fact, if you see the video, ang tanong ko, ano ang kakantahin mo? Sabi niya, hindi po ako kakanta, sasayaw po ako. So I am innocent. So nung sumayaw na siya, syempre hindi ko na makontrol dahil nag-e-enjoy na yung tao. Saka hindi ko naisip, nangyari na yun eh. Nang mapag-usapan naman ang balitang kakandidato siya sa eleksyon sa 2025, itinuwid ni Willie ang mga espekulasyong walang katotohanan. Handa siyang tumulong at hindi handa pumasok sa politika ang kanyang deklarasyon sa isang pagtitipon sa Davao City noong Enero 2024. Sa nangyayari ngayon, paano ka papasok? Sabi ni Willie. Ang hirap awayan ng awayan. I will be honest. Nanonood ako ng Senate hearings. Inilalagay ko ang sarili ko. What if nandyan ako? Ano ang magagawa ko? Pero kapag nakikita ko na nag-aaway at nakikita ko na parang walang unity, napo-frustrate ako. Ang sinasabi ko, kapag nagkakampanya, magkakasama tayong lahat. Kapag nagkakampanya, puro pangako ang ginagawa natin sa mga tao. Pero kapag nakaposisyon ka na, nag-iiba na ang lahat. That is my opinion. Kasi ang pagserbisyo sa tao, hindi naman yung sa kampanya lang. It's 24/7. Saka, ano ba ang gusto ng mga nasa politika? They have the money and of course the power. Maraming may pera, walang power. Yun ang big difference para sa akin. Lahad ni Willie. Natanong si Willie kung nararapat ba siyang maging idolo ng mga kabataan. Sagot ni Willie, wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako nagre-rape. Hindi ako nagda-drugs. Hindi ako nagnanakaw. Sino ang dapat mong iidolo? Hindi mo pwedeng persahin ang mga tao kung gusto ka nila o hindi. Sila lang ang pwedeng magsabi. Hindi ako pwedeng maging mabait para lang maging idolo ako ng kabataan. Dapat totoo ka. Hindi ka pwedeng hindi maging totoo sa kanila. Dapat lagi kang totoo sa sarili mo.